Ay, naku mga kapuso, kapag sumasapit ang summer, isang klase ng pagluluto ang laging patok. Iyan po ay ang pag-iihaw, yung inihaw, mga inihaw na pagkain. Pero, paano ba yung mga tamang pag-iihaw? Iba-ibang klase pwedeng ihaw. Merong karne, may manok, may isda, may gulay, may prutas. Ayan, ha? Pero may mga tamang pag-iihaw dyan. Yan ang papaliwanag sa atin para turuan din tayo ni Chef Michi Season. Chef, good morning! Good morning, Miss Susan. Good morning po. Ayan, so, ngayong umaga mag-iihaw tayo. Yes, barbecue party ngayon. Barbecue party tayo. Yes. So, ito, kailangan turuan mo kami ngayon kung paano yung mga tamang pag-iihaw. Unahin natin ang karne. Karne. Alright. So, sa karne, kahit anong preference nyo, kung gusto nyo pork, maganda palagi pag karne pinag-uusapan natin, kakailangan palaging may taba. Ah, bakit? Para hindi mag-dry out. Since grilling, okay, ito. Yan, ito. Punta tayo dito sa karne. Meron tayo ditong pork, or pork is liempo. Yan yung maraming taba, makapal. And then we also have pork chop. Ito din meron taba or meron balat. Bakit kailangan may taba? Kailangan kasi dahil since ang ihaw grilling, napakalakas na apoy, so tendency baka makatuyo o makatigas, maka-dry out ng karne na natin. So, mas magandang may taba pa rin para maging juicy and moist yung ating pork. So, kanina nag-ihaw ka na, no? Yes, yung iniihaw ni Igan? Yan, yun yung liempo ba yan? natin. Oo, medyo luto na yata siya, binaliktad pwede na lang kayo. Konting ihaw na lang yan. Pwede na. Yan, we have an expert griller there. Ang sarap kumain yan, nakakamay ka niya. So, tapos na tayo sa karne. Ngayon naman, manok. Manok. So, ang ating manok, mas maganda palaging may buto, may buto at may naman. balat. Para din hindi mag-dry out at hindi tumigas. So, hindi dyan pwede yung ano nga yung breast? Fillet. Mas maganda merong hita. May hita, Thigh. Thigh. Ayan. Dapat may buto. Bakit dapat may buto? Para mas malasa kasi pag may buto. Ang buto nagbibigay ng flavor yan. Yung pinakakatas ng buto. Tama. Habang iniihaw mo siya. Tama po yan. Isda. Isda naman. Sa seafood, now, merong dalawang klaseng preparasyon pag isda naman. So, pag ang mga isda natin, buo, may balat, pwede na po siyang diretso dun sa ating ihawan. Sa ihawan or direct grilling. Asin ng mga konti. Asin ng konti, paminta, lagyan ng konting kalamansi, bawang, sibuyas, pwede na yan. And then, kung gusto naman nating fish fillet, pwede na natin, ang gawin po natin dyan ay ibabalot natin sa foil. Sa foil. Kasi masyado madaling maluto ito. Tama po. Pag mabilis maluto at mabilis madurog, mas magandang ilulutuin natin siya sa isang indirect heat or gamit ng ayun pala. Kaya pala minsan may makikita tayo mga isda na nakabalot sa foil. Tama so, po. Hindi pala lahat dapat direct heat. Hindi direct heat. Pwedeng indirect katulad ng pagluto sa aluminum foil. O kaya yung iba po ilalagay sa mga container. Dahon ng saging. Dahon ng saging. Yan. Tama yan. Sarap wala kayong pambili ng foil. Baka namamahalan kayo. Siyempre kung nagtitipid. Actually, mas malasa nga pag ayun yung nasa foil na yan. Ano ba yan? Yan yung po yung itong fish fillet natin. Okay. At saka may ano din yan ha. Paano mo tatansyahin yung pagkaluto niya? Gaanong katagal? Okay, ay magandang question po kasi minsan sa pagluto, minsan hilaw, tapos sunog na yung labas. So, ang rule ko po dyan, pag karne, pag mga 1-inch thickness, about 5 to 7 minutes on each side. So, total of 10 to 14 minutes. Yung pinabaliktad ni Igan ngayon, luto na ba yan? Tilapia? Ay, sarap niya. Sasawsaw mo sa toyo na may kalamansi at sibuyas. Ayan, so let me do baka mga ito yung mga pusit. Ang pusit may estilo din sa pag-ihaw niya. Chef, diba? Kasi kumukunat daw yan pag masyadong matagal. Tama. So talagang hanggang mamuulang or mag-toughen yung kanyang skin. Ah, ganun yun. Habang parang nababanat. Tama, mabanat lang. Mawala na yung pagka-slime. Yes. Okay. Tapos yung ating hipon, ayan, diretso na dito. Ayan na. Here you go. Ayan, seafood. Sarap nito. So, yan yung seafood plate natin. Kunin natin yung meat. Okay, meat. Ilagay na natin yung ano. Okay. Ito po. Ito. Okay. Ito natin yung yes, okay na po yan. Yes, hindi yan po. Okay na yan. Okay, dito na. Nandiyan yung mga lutong meat. Ayun, nag-iihaw din tayo ng mga gulay. Yan, gaya na nakasala may kamatis tayo, may bell pepper, merong corn. Mais, kalabasa. Gaano na katagal iniihaw yung mga yan? Pwede na po yan. Ayan. So, mga ihaw ng gulay, mga 8 minutes naman po. Depende talaga sa kapal o sa tigas ng gulay natin. Para mainitan lang. Mainitan lang, magkaroon ng color. And then, natin to. Ayan. And then, marami din tayong timpla. So, may mga timpla. Merong pwedeng barbecue sauce. So, meron tayo ditong barbecue sauce. Ayan.
Tama-tama. Ay, paggawa ng tamang sauce. Okay, punta tayo dito sa sauce. So, dito natin sa sauce natin, pag barbecue yung talaga tunay na Pinoy barbecue, meron tayo ditong banana ketchup, meron tayo ditong kontiyo, tapos lagyan ng konting bawang, at Okay. then yung ating lime-flavored or lemon-flavored soda. So, depende na lang kung anong brand ang gusto nyo. Basta yung soft drinks na walang kulay. Oo. Kahit Ayan. ano nyo, alam mo na yan. Alam niyo na po yan kung anong brand ang Walang gusto nyo. kulay. Yes. Oo. And then kung gusto niyo po may konting brown sugar para manamis-namis kasi Pinoy gusto ng barbecue matamis. Ganun lang ba kasimple paggawa ng sauce? Yes, ganun lang po. Parang sausawan natin. And then, Tapos yan yung pang-iaano mo. habang nag-iihaw, saka natin ibabrush yung ating, or ibi-base, tawag natin dyan. Yeah. Para manuot yung lasa. And also, since yung tamis, yung asukal, yan yung nagpo-form Yun ng yung crust. manamis-namis. Yes. So, Okay. So, ayan, not only na Para magkakaroon sarap ng na lasa, sarap yung mga pero kasama natin, ha? Yes, oo. Para hindi sila nag-uusap-usap ngayon, chef, oh. gaganda ang kulay ng ating grill. Yun talagang magasarap sa pag-ihaw yung lasa na nakukuha pag talagang sa uling o kaya direct heat. Ayan, so ngayon naman, siguro alam niyo na ngayon kung paano ang tamang pag-iihaw, anong klase, anong parte ng karne, ng manok, Tama. ang dapat iihaw, yung mga isda. Ayan, dahil Pwedeng uso-uso hipon. talaga yan ngayong summer, di ba? Yung mga nagpipiknik. Yes, Yung mga pag-picnic. pumunta sa mga resort, gustong-gusto Sa nyung dadalhin beach. na yung mga iihawin. Tama. Kahit nga po sa likod ng bahay, pwede din Oo, eh. di Sa ba? garahe, pwede din Weekend mag-ihaw. ninyo, yung family get-together. Tama. Ihaw-ihawan lang kayo ang inyong tema. Sinong, ay, tingnan natin si Maring Lian, si Maring Susi, kung kumain na Sorry natin. naman natin, Kamusta Chef na? Mitchie, wag eh. Winner Oh, ka. Outing. You're Yun yung feeling. welcome. Parang Outing outing tayo. na naka-full makeup in here. Oo nga, piling ko na sa beach tayo, Mare. Oo, Kulang na lang yung nakatakong. chicken at saka pork Thank you. inaantay namin dito. At yung Tagal pa, corn. oh. Pati yung corn. Yay, Chef Mitchie, thank you. Thank you so much. At ito naman, syempre, speaking of outings, yung mga bata, ang gustong-gustong ginagawa niya kasi super init ng panahon, nakababat sila lagi sa pool. Paano na lang kung di naman sila masyado marunong lumangoy? Nandun lang sila sa may parang hagdan. That's what they have to learn. Oy, Di ba absolutely, kailangan talaga, absolutely. it's a basic talagang skill for Tama, survival. life skill. Everybody should know. I'm Yep. mga anak natin pareho lagi nag-aaral, di ba, sa swimming. Kailangan every Kailangan summer, talaga. di ba, they Yes, study. that's right. So, para maging komportable sila sa tubig. At saka tayo din komportable habang nasa tubig Tama. sila. At yan nga ang ginagawa ni May. Lumulutang si May ngayon sa tubig kasama si Gwendolyn Ruiz. Si Gwendolyn, pag tayong ganun, wala. Hanggang dito lang si Hanggang May, dito lang yung tubig. Hindi kwento mayo. Kaya nakaupo lagi. Oh. Hi, Hi, guys. girls. Nagkikip po sila ngayon. Thank you si May. Gwen! Check! Ano? Peter pa rin, ano? Good morning, mga kapuso. Ako, nagbabalik po tayo dito sa IMP, Safe Breeze Resort. Dito sa Taguig. Eto, Gwen, ha? Of course, it's swimming season na naman. So, of course, para todo talagang ma-enjoy ng mga kids ang pag-swim, of course, they should know how to swim Yes. in the country. Ay, parang not like you, di ba? Ano ba ito? Mga floaters pa. Uy, muscle to, Muscle. Maza. Muscle yun. Sige nga. Kasi muscle. Okay, para matutong lumangoy, nandito na tayo with si Coach Anthony Lozada. Yes. Swimming coach at CEO ng Bert Lozada Swim School. Naku, halika puntahan natin. Ito malapit ang loob ko dito sa coach na to dahil ako, one of the richest. One of the richest of what? Good morning, sir. Good morning. Oh, sir, ang tangkad niyo, sir, ha? Ayan. Opo, sir, ito naman, i-discuss po natin. Ano yung mga basic na dapat matutunan ng mga kids sa pag-swim? Unang-una is floating. Kailangan Floating. matuto sila mag-float para magamit nila yung natural buoyancy nila. Wala silang ginagawa, naka-float lang sila. Ganun ba? Nakabalik pa sila. Yan, ganyan. Oo, may gumagalaw na kamay na gano'n. Yan. Na ganun? Oo, kagaya yung nakikita nyo sa pool ngayon. Tinan nyo. Ayan, Diba, ang yung ganda. mga bibig nila nasa labas ng tubig. Tapos, relax na relax. Relax. Okay, pagkatapos niyan, kailangan matuto rin silang mag-submerge o paano lumubog. Kasi kailangan pag lubog mo, nakasarado yung bibig pero bukas yung mata. Hindi pwedeng Ay. baligtad. Yung ilong, paano yan? Hindi mo rin masasara kasi yun eh. Okay, so kailangan matuto sila niya na nakabukas yung mata para nakikita nila kung ano nangyayari sa ilalim o kaya kung nasaan na sila. Correct. Hindi yung parang kang papasok sa isang madilim na kwarto, nakapikit, di ba? Nakakatakot Oo, yun. Galing ito. Yes, pagkatapos nun, breathing. Pag lumog, paano ba mag-exhale sa ilalim ng tubig? Di ba? Kailangan matutunan nila yon. Yes, Paano sir. yan, mate? Kasi hindi pwedeng baligtadin. Di ba? Yes, sir. Hindi pwedeng inhale sa ilalim ng tubig. Kailangan exhale, tapos ulitin mo sa taas, inhale. Through the
mouth or nose. Oh, okay. Mouth or ganun, nose? Okay. Apo. Pagkatapos Next, nun, ang next niyan, ang movement na ng arms and legs. okay. Yan. Parang ganun, yes. Parang yung ginagawa nilang doggy paddle. Yung tawag namin yung doggy paddle. doggy. Kasi lalo na Teach me pagka how may to mga doggy. pagka Ayan. kunyari, malabo yung tubig. Yes, Kunyari, sir. yung sa mga baha, mga ganun, emergency. Pwede nyo gamitin niya kasi nakikita mo rin kung saan ka rin papunta. Parang Tapos, breaststroke din yun, no? Parang breaststroke, yun lang alternating movement, pressing down ang ginagamit sa Yes, sir. sa mga arms. Pagkatapos nun, yung survival stroke ang tinuturo namin. Actually, Bert Lozada Swim School lang ang nagtuturo niyang survival stroke na yan, nakasama sa curriculum ng swimming swimming lesson. Oh, look at that. Oh, yan yung kunyari, nagka-problema ka sa tumaob yung bangka. Kunyari, 2 kilometers ka pa away from shore Oh, or wow. away from safety. Ang layo nun, sir. Yes. Pwede kang mag-swim ng doggy paddle. Pagkatapos, magpupause ka, magbabackfloat ka. Yun yung pinaka-rest mo. Yung ganun. Ganyan na ginawa ko Yan. sa Survivor, doon sa unang challenge namin. Anyway, Gwen, yung... Ayan, yung ibang question na gusto ko tanungin kanina pa, ano ba yung best age para mag-start mag-swimming lesson? 6 months old. Sa 6 Bert months Lozada Swim old. School, meron kami parent and baby Ang class. aga naman yun, parang hindi pa marunong lumakad. Paano ba mag-swimming? Yes, parang kunyari, yung bata kasi, lalo mong tinatagalan niya na i-expose sa water, magkakaroon ng risk or hazards na baka maitulak. Yes, so bago sir. pa mangyari yun, bago pa siya magka-trauma, maganda expose na namin. Anyway, ano naman yan songs and games yun. Songs and games, Parang ang saya gusto naman. nila. Tama, sir, pero baka may tulak sa atin, bakit hindi tayo mag-relax sa Halika, relax Kaya, muna kaya. tayo, Sir, relax. ito, meron ba kayong tips para naman madaling matuto yung mga kids sa paglangoy? Tips lang, sir. Ang unang tip, kailangan i-enroll sa Bert Lozada Swim School. Ayan, ang galing ng tip na yan. Kailangan na. Oh. Tapos, ang next, kailangan laging may adult supervision. Ang pinakamaganda kung kunyari sabihin nyo, ano ba ang pinaka-safe na flotation device? Ang pinaka-gusto ko, sinasabi namin yung wings. Yan, yung suit mo. Ayan, perfect. Pero, Ay! sa pang-safety, pag sinuot yan, kailangan deflated. Hindi mo pwedeng naka-inflate tapos papasok mo. Yes, Kasi sir. maganda yan, ang support nasa armpit, under the armpit. Tapos libre yung hands mo, yung bata, nararamdaman pa rin niya yung natural buoyancy niya. Wow, sir! Yan. You are so great. Thank you for answering the question and answer portion. I can now declare you second runner-up. Okay. Because I'm the winner. Alright, congratulations. Ano ba ako? You're Second runner-up, first runner-up. Oo. runner-up. Anyway, naku mga kapuso, mamaya po ang mga swimming safety naman ang ating pag-usapan, di ba, Yes, sir? oo. Yes, tuloy-tuloy tayo dito sa swimming bonding time natin. Yes, tama. Naku, kung tayo, Gwen, Coach, mga full swimming bonding ang ating topic. Sina Monica at saka si Arn naman, nasa isang refreshing pasyalan. Look at that. Come on, Monica and Arn, pasok!